Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 17 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo dito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ngayon ang ating binabantayan po rito na pattern ni Shiba Inu ay ang triangle pattern na ito kung saan ay napakalapit na po itong makaranas ng isang breakout dito sa apex portion nito or sa pinakadulo nito. Kasi kung mapapansin po natin dito ay maliit na lamang po yung espasyo na gagalawan nitong si Shiba Inu. Ayan, paliit po ng paliit at mukhang sa ilang mga araw ay wala po siyang magagawa kundi ang makaranas ng isang breakout. Ngayon ay wala po tayong ideya kung saan po siya makakaranas ng breakout. Kaya yan po yung binabantayan natin. Ayan, binabantayan po natin kung saan mababasag yung pattern natin na ito. Posibleng dito po siya sa itaas. Dalawa lang naman po yung pwede. Ayan, dito sa upper portion nito or sa lower portion nito. Sa mga hindi po nakakaalam, kung dito po siya nagkaranas ng breakout sa upper portion nito, ay tinatawag po itong bullish breakout kung saan ay ito po ay madalas na nagre-resulta sa pag-angat ng presyo ni Shiba Inu. Kung pag dito naman po siya nakaranas ng breakout sa lower portion nito, ay ito po yung tinatawag na bearish breakout kung saan ay magre-resulta naman po ito sa kanyang pagbagsak sa presyo. Kaya ayan. Ngayon ay base po sa ating mga indicators dito ay mapapansin po natin na yung ating Hall Street indicator dito ay nananatiling kulay red. Yan, at malusog pa rin or walang pagbabago sa kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin yan ay bearish pa rin ang kalagayan ni Shiba Inu. Ibig pong sabihin ay yung may control sa market nito ay yung mga sellers. At kung pag yung mga sellers ang may control nito, ay syempre wala pong ibang mga layunin yan or ibang yan, yung kanilang purpose ay ang papagsakin ang presyo ni Shiba Inu. Kaya ayan, kabaliktaran po ng mga layunin ayan, ng mga bulls or yung mga buyers. Kaya ayan, sa madaling salita ay yung mga sellers ay patuloy pa rin po na sila ang nananaig ayan, or mas matindi yung kanilang pwersa compared sa mga buyers. At ayan, nagagawa po nilang itulak or patuloy na itulak ang presyo ni SHIB ng pababa. Kaya ayan, yun nga lang at mapapansin po natin dito na mukhang mahaba na po yung pangangatawan ng ating Hall Street indicator. At kung pag humahaba po ito ay tumataas po yung posibilidad na nalalapit na ang ang pagbabago sa isang trend. Ayan, mula sa downtrend ay mukhang malapit na itong maging mag-uptrend. Kaya yan na rin po yung isang sinyalis natin dito sa Hall Street indicator ni Shiba Inu. Pero wag pa rin po tayong pakasiguro kasi maaari pong humaba pa yan. Ayan, bago magbago ng kulay. Ngayon dito naman po tayo sa kanyang QQE mode indicator. Ngayon ay kung napanood po ninyo yung aking technical analysis dito kay Bitcoin ay meron malaki po ang kanilang pagkakatulad ng kalagayan dito kay SHIB. Kaya yan, tulad po ni Shiba Inu ay yung mga nabubuong QQE bars natin dito nitong mga nakalipas na araw ay mga kulay gray at nabubuo po ito sa pababang direksyon. Ibig pong sabihin ay bearish pa rin po. Yan, naniniwala itong ang ating QQE mode indicator or sang-ayon po siya sa ating Hall Street indicator na ang market pa rin or kalagayan ni Shiba Inu ay bearish or mga sellers ang may control. Yun nga lang, ang dagdag po rito ni QQE mode, ayan, ay wala pong gaanong sapat na volatility or persa yung mga sellers para makapagbasag ng mga support line or para itodo yung kanilang galaw. Yan, or sa madaling salita, kung pag nakakita po tayo ng kulay gray na mga nabubuong QQE bars, ibig sabihin ay nanghihina ang market. Kaya
Ayan, yan po yung ipinapakita niya. Kaya kung mapapansin po natin dito ay patuloy lamang po na nagko-consolidate yung mga nabubuong QQE bars ni Shiba Inu. Ayan, at wala pa po siyang pagtatangka na magbasag ng mga support or resistance lines natin dito or yung upper or lower portion ng ating pattern. Ayan, sumusunod lamang po siya or gumagalaw po siya sa loob kung saan ay walang mga sagabal, ayan, or mga hadlang sa kanyang ginagalawan. Kaya yan, dahil po sa mga signals natin dyan, ayan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na itong si Shiba Inu sa mga paparating na araw ay magpapatuloy pa rin po sa paglalaro or yan, yung kanyang galaw ay mananatili pa rin po siya dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. Pero ayan, masasabi ko dyan ay tanging nating magagawa rito ay tutukan po talaga natin itong si Shiba Inu. Ayan, kasi kung saan po siya makakaranas ng breakout kasi maaring mabilis po ang ayan, kung pagbabasagin niya ito ay maaring magiging mabilis yung mga pangyayari. Kaya lalong-lalo na sa mga nag-futures trading dyan or derivatives, kailangan talaga nating tutukan. Ayan, kung pag nag-futures derivatives po tayo at gusto nating i-take ang trade na ito, ay syempre gagamit po tayo ng lower time frame para makita natin yung perfect or tamang entry dito. Ayan, pero pagdating po sa atin na nag-spot trading ay ang magagawa po natin dito ay ihanda po natin yung ating mga trading positions. Kaya ayan, katulad na lamang po ng ginagawa natin dito. Kung saan ay ayan po yung aking mga live spot trading positions dito po kay Shiba Inu. Ayan, malaya po ninyo akong sabayan or gayahin yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Shiba Inu. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.